Ito marami lang. Marami kumain. Pagman yun, tulungan kami. Hindi kami kasya na. Masakit na. Hindi na kasya na. Okay. Kanina maganda yung lesson namin. Sa labas? Opo. Just Chris pa. Ang problema ko, wala akong pambulan dito. Mayroon po siya ng ano ngayon, isang person. Isa. Court Sunday po kayo dito. Pastor, naiintindihan mo ba yung mensahe ko kanina? Po? Naiintindihan mo ba yung mensahe ko kanina? Opo. Sigurado ka? Matagal naiintindihan ka? Sigurado ka? Okay. Kanina, doon sa mensahe ko sa kanila, ay i-discuss ko yung kapanganakan ng Panginoon. At saka yung tinapay yung pagkukulang. Okay, so i-discuss ko doon yung tinatawag na Emmanuel, ano? O Emmanuel. At nakikinig sa akin, nakikinig ako natin. Nakikinig naman po. Kaya habang nakatingin ako sa tinapay, nakikinig ako sa inyo. Okay, dito kayo makinig. Makinig kayo sa akin. Kaya, So kanina diniscuss namin yung Emmanuel. At paano yung Emmanuel simula no more than 2,000 years ago. Why is it that Emmanuel is still the same today? Okay, yung evolution. Pinag-aralan namin yung evolution ng Emmanuel. Anyway, today, ang pag-aaralan natin, teka muna nasa okay. Since ang klase ko supposed to be today, ay merong kinalaman patungkol doon sa pinanggalingan o etymology ng Lord. Ano? Eh, kaso hindi nga ako makapag-print. So, dapat yung Yahweh tapos Lord naman. Pero next time na lang. So, ngayon, ang didiscuss natin ay tungkol dun sa abayamang binata at ang bukas ng parayong. Mayaman na binata. Isasayin mo. Okay. Ang text natin, Matthew 19, 16 to 26. Pakibasa nga. Matthew. Wala. Kung walang naman yung bibig, kung nalang bumasa. Yung walang naman ng bibig, yun ang bumala. Dilipat na no? Gutom na kuya. Pakibasa naman. Ay, Minsan, these two lang bakit lang. sorry. may isa na namang lalaking lumapit kay Jesus at nagsasabi, Guro, anong mabuting mga yung tapos ko upang makalitan ko ang buhay ng kabuhay? Sumagot si Jesus, bakit mo ang tinatanong mo ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mo magpalit ng buhay ng walang hanggan, sundin mo ang mga butas ng Diyos. Alin sa mga yon, kaibigan? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalina, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang magpatay. Igalang mo ang iyong ama at ina, at itipin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging dara, ipagbigin mo ang lahat ng iyong kahinahina at ipamahagi sa mga mamimila at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka sa muli sa akin. Pagkarinig ito, matungkot ng muli sa binata sapagkat sila ay nagkakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga agad, tandaan ninyo, napakayas sa isang mayaman at makapasok sa kanyang mangyari. Nasabi ko rin sa inyo, mas madali kong makadaan sa butas ng parayong ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kahiyatan ng Diyos ang isang mayaman. Ang nagkakamaalaga sa kanilang sarili. Okay, tapos na? Ano pa? Kaya nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Sinignan sila ni Jesus sa sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ng lahat ng bagay. Amen. Okay. Anong okasyon? Okasyon ng pag-uusap. Anong sagot?
Huwag nyo akong tingnan, nandyan nakasulat. Nangyari habang si Jesus ay naglalakbay. Okay. Ang okasyon, naglalakbay si na Jesus. At pagkatapos, meron sumabay sa kanila na isang Mayamang binatang mayaman. Mayaman. Binata pero mayaman. No? Ang lumapit. Okay. Nung siya ay lumapit sa Panginoon, meron siyang ginawa. Ano yung kanyang ginawa? Wala. Nagtanong tungkol sa Nagtanong. buhay na walang hanggan. Okay. Nung siya ay nagtanong, ano ang kanyang tanong? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay. Very peculiar na meron isang tao na sasabay sa Panginoon, pagkatapos ay magtatanong kung paano ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, itong lalaking ito, by observation, ibig sabihin, alam niya kung ano ang itinuturo ng Panginoon Jesus. Ibig sabihin, itong lalaking ito, hindi lang, hindi lamang yun yung first time na encounter nila siguro. Dahil lang sa ang lalaking ito ay nagtatanong tungkol sa buhay na walang hanggan, alam niyo ang mga Hudyo, wala namang buhay na walang hanggan. Ito ang mga literal Jew, wala. At nung dumating ang Panginoon, doon lang sila nakakarinig ng sinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon, sa pagkakataon ito, itong lalaking ito, dumikit sa kanya at nagtanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, itong taong ito ay matagal nang nakikinig sa Panginoon. Kasi bakit niya magtatanong tungkol sa buhay na walang hanggan? So, ibig sabihin, nakikinig siya dahil sa ating Panginoon ang tinuturo patungkol sa buhay na walang hanggan. Diba? Ito nga yung issue nila, sinasabi ko kanina, ito yung issue nila dahil sa ang ini-expect ng mga Hudyo by that time ay yung conquering Messiah. Ibig sabihin yung Messiah na magliligtas sa kanilang physical na katawan from the bondage of the Roman Empire. Pero ang sinasabi ni Jesus, hindi naman tungkol sa physical na kaligtasan ng aming dala, kundi kaligtasan sa Espiritu. Diba? Ito yung issue niya. Nagka-nag-aaway yung dalawa, magkaiba yung perspective nila. Ang perspective ng Panginoon spiritually, ang perspective ng mga Hudyo physical. Hindi sila magkasma. At dahil dito, itong tao na ito, naintindihan niya yung perspective ni Jesus o ni Yeshua. Okay? So, nung siya ay lumapit, mayaman siya. At tinanong niya kung paano daw maligtas ang isang Ang tao. tao. Pwede paligtas yung okay. Tingnan nyo doon sa pagpapakilala sa mayamang binata, ano siya doon sa Lucas 18:18. Number 1. Ano siya? Hindi lamang siya isang mayaman, siya isang pakibasa nga. At tinanong siya ng isang pinuno na nagsasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggan?" Okay. Tinanong siya ng isang pinuno. Bakit siya pinuno? Hindi naman masyadong marimana pang klaseng pinuno. Pero ibig sabihin, meron siyang status in life, no? Status in society because siya ay isang pinuno. Ngayon, ang sabi dito siya isang religyoso, sinusunod ang mga utos mula sa pagkabata. Ano sabi doon? Sabay-sabay nga natin basahin. Number 2. Siya ay religyoso, sinusunod ang mga utos mula pagkabata. Sabi niya sa kanya, Guro, lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula sa aking kabataan. Marcos 2. Okay. Sinabi kasi sa kanya ng Panginoon yung 10 utos. Di ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo. Actually, those are the 10 commandments. It seems by this time, kasi hindi naman yung 10 commandments ang itinuturo ng Panginoon, di ba? Yes. Yung 10 commandments is law, batas yan. Ang itinuturo ng Panginoon, grace, biyaya. But this time, it seems it is a trap question. Ano? Trap question ito eh. So ang sabi niya, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, sundin mo yung 10 commandments. Ano sabi nung pinunang na mayaman? Ano sabi niya? Nagawa na niya nasunod. Nagawa na raw niya yung lahat ng sinasabi ng Panginoon simula pa ng kanyang kabataan. Which means that this guy was a very, very devout. Devout ito na sumusunod sa kautusan. And yet, tingnan nyo
kahit pala gaano ka kadiboto sa pagsunod sa 10 utos o sa kautusan, still kulang. Yes. Di ba? Amen. Kahit, kasi ang problema natin ngayon, sinasabi natin na paano ka maliligtas, sinasabi ng iba na ikaw ay sumunod sa 10 utos ng Panginoon. At kapag ikaw ay sumunod sa 10 utos ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng Buhay na walang hanggan, kay magkakaroon ng kaligtasan. Paano ito bubuksan? Hindi ko makita, hindi ko alam. Ito pala. Anyway, ang dami. Hello. Ito, 11. Yes, 1, 2, 3. Anyway, so ibig sabihin pala, hindi mag-aari. Ano ba yan? Yan. Ibig sabihin pala, hindi pala mag-aari yung sinasabi ng mga tao ngayon na kapag sinabi na paraan ng kaligtasan, sinasabi nila na sundin mo ika yung 10 utos ng Diyos. Sa sitwasyong ito, ipinapakita ng maliwanag na yung lalaki hindi lamang basta sinabing sundin. Sabi niya simula ng aking pagkabata, sinusunod ko na ang kautusan. Pero kung ang kautusan ang kaparaanan para sa kaligtasan, bakit nagtatanong ka? Di ba? Kung ang sistema ng kaligtasan o ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa at pagsunod sa 10 utos, ginawa na ng lalaking ito, and yet lumapit pa rin siya sa Panginoon. Ibig sabihin, sa sarili niya, bagamat ginawa na niya ang kautusan, hindi pa niya alam kung siya ay may kaligtasan. Oh. Tama? Mali? Yes po. So, ibig sabihin pala, na yung 10 utos, kahit sundin mo lahat yan simula sa pagkabata, hindi ito garantiya ng kaligtasan. Hindi garantiya. So, hindi pagsunod sa 10 utos ang paraan ng kaligtasan. Sapagkat makita na natin, pinutunayan na ng banal na kasulatan na ito yung nangyari doon sa lalaki, at yan itong lalaki ito, failure yung kanyang paggawa ng mabuti. So, nung siya lumapit sa Panginoon, okay, sabihin natin yung 10 mo. Past 10. Okay? Past 10 yan. Hindi pala yan ang paraan ng kaligtasan. Dahil kung yan ang paraan ng kaligtasan, yung lalaking mayaman na ito, hindi na siya lumapit sa Panginoon. Logically. Tama? Okay. Pumunta sa inyo. Ngayon, tinesting siya ng Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Paano ang paraan ng kaligtasan? Ibenta mo ang lahat ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Ibenta mo lahat yung ari-arian mo. At sumunod ka sa akin. Sino mayaman dito sa inyo? Ako. Sino mayaman? Mayabang po. Napakamalas ko naman ito. Sana kung mayaman kayo, sabihin ko sa inyo, bigyan nyo na lahat sa akin. Diba? Wala kong mayaman talaga dito sa atin. Puro tayo mahirap dito. Mayabang. Mayabang kay Lord. Wala pa lang dito. Pwede magsabi na nasunod ko na lahat ang kautusan kasi lahat tayo mahirap dito. Anyway, so nandito itong lalaki na ito, with all the wealth that he has, pagkatapos yung kanyang, sabihin natin, status in life, being a leader, probably very elite, and yet, something is still kulang at kulang pa rin. Sa kanya siguro, dahilan sa napansin niya, nakita niya na ang Panginoon was teaching by the time. Nag-observe siya. Kasi mayroong kulang sa kanya. At hindi siya nakatiis. Parang si Nicodemus, remember? Kasi si Nicodemus, na hindi sila makatiis dahilan sa inner self nila is lacking. Totoo ito. Alam niyo ba yung ibang tao, bumabayad pa ng mahal kung saan pupunta just to fill up the gap, yung something yung vacuum with it. Diba? Parang sinasabi nila na may kulang sa akin. At to some extent, to those people who could not find to fill up the vacuum, saan sila nauwi? Nagsisuicide sila. Kasi hindi nila matagpuan yung something na yon na kung saan ay kulang sa kanya. Just the same with this man. He was trying to fill up something, yung gap sa kanya, yung wala sa kanya. At nakita niya, the only way for me to find this is through Jesus Christ. And yet, ito yung problem.
Anong problema? Ano naging problema? Nung lalaki. Tumalikod, nalungkot siya. Bakit? Ang yaman niya. Bakit? Sobrang yaman niya. Hindi niya kayang i-give up ang kanyang kayamanan. May pa si na Pedro, di ba? Sinabi nga doon kay Mates, iwanan mo yan, sumunod ka sa akin. Anong ginawa nila? Binitawan, sumama sa kanya. Bakit madali nilang gawin yun? Mas madali sumama kay Jesus, pauli-uli lang. Pauli-uli lang kayo, di ba? Pauli-uli lang. Mas madali yan kaysa makikita ka pa doon. Okay. Puyat ka pa. Madali lang nga tulog, pag-isip, magpapahin ka pa. Okay. So nakita natin the difference between the rich people and the poor people. Mas madali sa isang mahirap ang pagtiwala sa Diyos kaysa sa isang mayaman. Bakit? Bakit? Mas madali sa isang Wala na siya ng mga bagay. Si Lord lang ang meron siya. wala na siyang sandigan. Itong mayaman, meron siyang option. Meron siyang option. Ang option niya, yung kanyang kayamanan. Samantalang itong mga mahihirap, wala nang option. Diba? Wala nang mawawala sa kanila dahil wala na eh. So, probably we try this because we might gain something. Ito namang isa, ayaw niya because he might lose something. Diba? Yun ang pagkakaiba. This one, I might gain something. This one, I might lose something. So, ito yung difference between trusting the Lord, gaining and losing. Doon sa mayayaman, mahirap para sa kanila kung ikaw ay nasanay doon sa sabihin natin doon sa layaw ng buhay. Pero it is not ko kasi meron naman ibang talagang mayayaman na sabihin natin na naghahanap na nakakasundo. Alam ko yung Schubert, gano'n. SM. Alam niyo ba na ang balita ko, ang magkakapatid nila ay under Peter Tanchi. Yes po. Si Peter Tanchi ay elder namin sa simbahan. I know him personally kasi magkasama kami sa simbahan. I think Peter Tanchi was the one who able to teach them or preach to them the gospel. And the SM family are now believers. Yes. Sana wala nang ang tawag dito, yung contract endo. Sana wala nang endo sa SM. Ano? I think that is one thing that we have to do kasi sobrang yaman na nila. Sana naging mananampalataya sila, tanggalin nila yung endo. And I hope something na may tutulong sa kanila. Peter Tanchi. Isa pa na naging mahirap na tinuruan ni Peter Tanchi, alam niyo kung sino? Na tinuruan ni Peter Tanchi, nakatulad ng lalaki dito, alam niyo kung sino? Si Bongbong Marcos. Peter Tanchi was there one time and Peter Tanchi was in Malaki. Nandun siya. Eh kung nananiwala siya, kung nanalig sa Panginoon si Bongbong, eh hindi na siya nakikipag-usap sa tatay niya ngayon. Di ba? Nakikipag-usap sa araw-araw sa tatay niya eh. Di ba? Kaya doon nga siya kumukuha ng guidance. Eh kapag nakikipag-usap ka sa matay, ano ka? Matindi ka. Sinigabawin ng religion. Hallucination, adik. Adik ka. Hallucinating ka na nun eh. Di ba? Pero Ganyan meron pagpapasing. something na nakapag-usap si si King Saul sa patay. Oo. Diba? Oo. Kinausap niya si Samuel. Oo. Si Bongbong din, nakikipag-usap sa tatay niya. Sabi ni Samuel, bakit mo ako ginigising? Bakit mo ako binigising? Siguro si Saul nun, by that time, meron ng cocaine. Si Saul po talaga, sinasabihan naman sa mga spirit. Oo. Hindi cocaine yun, sigurado ka. So, ito yung problema kasi. So, nakita natin dito, it is very hard for a rich person really to give up his belongings for the sake of following Jesus Christ. Kaya kung minsan napakaswerte ng mga mahihirap dahil lang sa wala na silang pwedeng i-give up, the only thing that they have is to gain. Okay, ngayon, merong isang controversial issue dito na nangyari. Anong sabi ng Panginoon nung nag-uusap siya ng kanyang mga alagad? Anong sabi mo? It is better for a camel to pass through an eye of a needle than for a rich man to be saved. Naintindihan niya? Yes po. Ilan po? Yung nakaintindi, wag yan. Okay, may name.
may, wag ka, sarili nyo lang kasi tinuro ko na sa inyo. Tatagay. Okay, doon sa mga hindi pa nakaka-intindi doon, anong ibig sabihin na it is easier for a camel to pass through an eye of a needle? Posible ba ito? So, meron. Walang nakasukat. Is it possible for a camel to pass through an eye of a needle? Sinabi ni Jesus yan, it is easier. Ibig sabihin possible. Kasi bakit niya sasabihin na it is easier for a camel to pass through an eye of a needle than for a rich man to be saved, which means it is possible. Kasi sabi niya, it is easier. Diba? It is easier for a rich man, it is easier for a camel to enter an eye of a needle than for a rich man to be saved. Paano nangyari? Then you have to know the history ng Jerusalem. Okay? You have to understand the history of Jerusalem. And until now, it's still the same. Okay? Bakit? Ano bang itsura ng kabel? Nakakita na ba kayo ng kabel? Sino sa inyo nakakita na ng kabel? Sa picture lang. Di ba kayo pumupunta ng Manila Zoo? Hindi napunta. Di ba sa Manila Zoo may kabel? Montana. O sino na nakakita sa inyo ng kabel? Sino nagsisigarilyo sa inyo dito ng Ng kabel? camel. Sa picture tayo. Okay, so Picture lang. yung camel, merong may ganon, di ba? Opo, Opo, gubat. Hub, di ba? Alam nyo, yung pala yung pinakamasarap na kape ng kabel. Yung hub na gano'n. Yung daw pinakamasarap. Hindi tubig ang laman nun, ha? Hindi yung tubig ang laman. Those are very fatty yun. Laman talaga. Fats. Muscle. Fats yun. Yun daw pinakamasarap na parte ng kabel. That is offered to the kings. All time during the time. So, ngayon, considering na yung camel, aside from the size niya na malaki, yung camel kasi, tagapagdala pa yan ng gamit. Di ba? May saddle pa yan eh. Nilalagyan niya ng gamit magkabila. So may saddle yan magkabila. So yung camel, malaki na siya and at the same time, meron siyang saddle na pinaglalagyan ng mga paninda. Di ba? May mga caravan. Di ba pag nakita niyo yung pumupunta yung mga caravan na naglalakad sila sa disyerto, yung mga camel, yun ang ginagamit nilang carrier, tagapagdala. So nandoon, ibig sabihin, aside from the structure of a camel being big, and at the same time, nilalagyan pa siya ng saddle para lagyan ng mga merchandise para siya yung magdala. Okay, ngayon, paano mo yan papapasukin sa butas ng karayo? May magic ba? Magic ba yun? Yung size na yun, papasok daw sa butas ng karayo. Okay, ganito yan. Yung butas ng karayom or eye of a needle is not a literal needle. Okay? Because hindi yan pupasok talaga sa literal. By the time, and even ngayon, is still the same, yung pintuan dyan sa Jerusalem. Malaki yan, di ba? Pag nakakita kayo sa mga kaharian, yung mga napapanood nyo, Vikings, mga ganyan, meron silang malaking gate doon sa kanilang entrance sa kanilang palasyo. At pag dumadating yung maraming grupo, ano ang binubuksan? Binubuksan yung pintuan na malaki dahil marami ang dadaan. Di ba? So yung malaking pintuan na yan, bubuksan sapagkat papasok yung mga sundalo, papasok yung mga magbibigay ng tokens sa king. So maraming salandala, maraming sila. So bubuksan ngayon yung malaking pintuan na yan para sila ay makapasok. At muling isasara. Papaano kung isang kabel lamang ang papasok na maraming dala? Anong gagawin sa pintuan? Bubuksan ba yung pintuan na yun para sa isang kabel? Sagot o hindi? Hindi. Siyempre, yun dapat sagot nyo. Kasi yun ang tamang option. Hindi yung bubuksan. Pero makakapasok ang kabel. Bakit? May maliit na pintuan. Kaya yung pintuan ng mga gate ngayon, mapipitan nyo, yung mga pintuan ngayon dito sa laman. Pero pintuan ng mga sasakyan na malaki, pero ang pintuan na maliit. Yun ang eye of a needle. Yung maliit na pintuan na yun ang eye of a needle.
na tinatawag. Kasi doon sa bansang Israel, merong malaki pagpasok mo, merong malaking-malaki doon sa gate na malaking-malaking pintuan. Pero ang sabi nga, hindi nila bubuksan yan para sa isang kabel lamang. Di ba? O dalawang kabel lang. Kano magbukas doon ng bigat-bigat doon, di ba? Meron pang gear yun eh. So, meron silang isang maliit na pintuan para lang sa mga tao. Kung kayo 5, 4, 10, ganyan, bubuksan yung gate, doon kayo dadaan. Eh paano kung ikaw ay may tindahan? May dala kang kabel? Anong mangyayari? Malulusutin mo doon sa... Kasi hindi ka naman bubuksan yung pintuan na malaki para lang sa isang kabel. So dahilan sa ang kamelyong ito ay malaki at meron siyang dalang paninda. At siya papasok doon sa maliit na pintuan, ano mangyayari sa kanya? Makapasok. Babara siya doon. Hindi makapasok. Hindi makapasok. Babara-bara. Di ba? Mag-iskot siya doon. Nahihirapan siya kasi unang-una, mahirapan siyang magkasya, pero pa siyang dalang paninda. That is why Jesus Christ was saying, it is easier for a camel to pass through an eye of a needle. Pero possible siya makapasok. Great. Kung tatanggalin yung mga dala niya. Hindi na. Kaya lang mag-iskot talaga siya. Snake walk niya. Parang snake. So, it would not be easy. It would not be easy, but it is possible. That is why Jesus Christ was saying that it is easier for a camel to pass through an eye of a needle because the camel was scooting doon sa butas na yon than for a rich man to be saved. Naintindihan niyo yung sinabing easier for a camel to pass through an eye of a needle. It is not a literal needle, but that is a small gate na dadaanan ng camel because hindi bubuksan yung malaki. At sabi ni Jesus Christ, siguro, at in fact, pag nagpapasok yung camel yan, nagtatawanan sila eh. Kasi kita-kita mo kung paano naghihirap yung camel. Nagtatawanan pa sila yan. So, comparing to the salvation of a person, sabi nga ng Panginoon is mabuti pa yung kabelyo na pumasok sa butas ng kanila for each one. Which means, it is almost impossible for a rich man to be saved. Diba? It is almost impossible for a rich man to be saved. Sa palagay niyo ba si Tambalustos na liligtas? Dami pera doon, di ba? Dami pera doon. Ilan? 48 na ano? Ilan? 30 something with 48 million kada bag. Tapos sabihin mo, ibigay mo lahat yan sa kay Arnel Cruz. Palagi po, bibigay niya Tambalustos yun. Sana bigay niya, no? Para mayaman na. But of course, this is a good comparison that Jesus Christ was saying na hindi pala madali na mag-give up ng kayamanan. Kayo ba kaya niyo mag-give up ng kayamanan? Wala po i-give up. Yun ang problema. Hindi ko kayang mag-give up ng kayamanan. Bakit wala mo ako noon? Wala akong i-give up. So, kung minsan, mapapansin natin, it is fortunate for us. Di ba? Mas maganda pa ang inaabot natin na hindi tayo mayaman because wala tayong iniingatan na i-give up. Kaya lang, problema natin, wala tayong i-give in. Yun ang problema. Wala tayong may give up, wala pa rin tayong may give in, eh, talagang masakit pa sa ulo yan. Okay, but of course, sabi ng Panginoon is, the kind of life that God is given to us is a kind of life na different doon sa material wealth. Ang wealth na meron tayo, though we wish to have the material wealth, pero yung wealth na meron tayo is the wealth ng kapayapaan. Amen. And yung kapayapaan na yan ay isang kayamanan na kahit kailan ay hindi mo pwedeng tumbasan ng kayamanan. Amen. Because there are a lot of people, wealthy people, and yet they commit suicide because they do not have the peace that we have. Love, joy, peace. Yung spirit, yung fruit of the spirit, wala sila. So, nakita natin dito na it is not impossible. It is not impossible for a person to be saved. But to some people,
very challenging ang kaligtasan. Ano? Sa inyo ba naging challenging yung kaligtasan? Naging challenging ba para sa inyo ang paligtas? Hindi, no? Kasi wala kayong kayamanan eh. Wala kayo, walang Walang kayamanan eh. wala kang pwedeng i-give eh. At makita natin dito, yung Amazing lang tayo kasi napaka-makasalanan natin, pero God, it's just the same with that man eh. sobrang- Pero yung tong man na to, he never claims that he is sinful man. He claimed that I followed everything since childhood. And yet, it is not the basis of salvation. Otherwise, he will not come to Jesus Christ and ask for it. Hmm. Hindi ba? Yes po. So ngayon, anong gagawin natin? Sino pupuntahan nyo kapag kayo mga ngaral ng salita ng Diyos? Saan kayo pupunta? Pero ang problema, ano sabi dito? Yung pagbayaman. Ang ang word of God, hindi na naman forget para sa mayarap. For all people po talaga yata yan. Kaya nga, dito mo para din sa akin yan eh. Kaso lang talaga, meron lang talaga siguro mga preacher na nakatalaga sa mayaman para mag-preach. Meron naman sa mga middle lang yung buhay, meron naman talaga sa mga poor. Totoo yan, totoo yan. Alam niyo bakit? Like Peter Tanchi po, talagang ginamit siya ng Peter Tanchi was even before. Si Peter Tanchi was late pa sa amin yan. Pero businessman po si Pastor, diba? Siya may-ari ng Riverside Mills Corporation dati na nagsara na. Businessman kasi Yan yung ngayon, yung Riverside Mills Corporation, yan yung pinakamalaking gawaan ng tela dito at saka gawa ng damit sa buong Pilipinas. Kina Peter Tanchi yan. Yes po. Tapos yung kina Peter Tanchi yan ngayon ng Robinson, binenta na nila yan. Actually, doon ako nabautismuhan sa bahay nila eh. Nung Riverside Mills pa yan, around 1977, buo pa yan, hindi pa yan nabibenta. Buo pa yan kasi yan ay napakalaking gawaan ng factory ng tela, yung Riverside Mills niyan. Tapos ang bahay nila nandun sa dulo, napakalawak niyan. May bahay sila doon, may swimming pool, doon ako nabautismuhan sa bahay ni na Peter Tanchi. Ngayon, kina Peter ba? Tama, kina Peter. Kasi si Peter sa nakatira yan sa Baligolpe, doon sila nakatira. Pero yung kanila, kapatid niya doon na babae nakatira doon sa lugar na yan. Buto ko na pangalan mo. Anyway, doon sa tanda niyo, yung ano nga yung mayaman na Green Hills Christian Fellowship. Ganito yan. Yung Green Hills Christian Fellowship, anong pangalan na nag-jam? Dalawa yan eh. Si Kurtz at saka hindi ko lang matandaan kung anong pangalan. Pero yung dalawang yan ay magkasama. Kasi Conservative Baptist yan eh. Si Bob, member ng CBFMS. Dalawa sila na naging misyonero dyan. Dito sa tropa ng Green Hills Christian Fellowship, sinalabtira yan. Baka kilala nyo sinalabtira. Dito sa tropa ng mahihirap, si Kurtz, si Walter Kurtz. Ito si mahihirap. So dalawang nagsabayan. Yung isa sa mayaman, yung Green Hills Christian Fellowship, ang tinitira dyan ay puro mga businessman. Kung matandaan yung pangalan ng kasabay ni Kurtz. Dalawa sila eh. Si Kurtz na mahihirap. Doon siya katulad doon sa Lonsod Silangan. Alam niyo yung Lonsod Silangan? Kogyo Village. Kogyo. Lonsod Silangan dating pangalan yan. Yan ay tapunan ng mga basura, hindi pera. Tapunan yung mga nandun doon sa squatter. Tapunan yan. Resettlement area ang Lonsod Silangan na yan. Okay, dyan si Walter Kurtz. Dito sinalabtira sa mayayaman. Unfortunately, doon ako kasama sa mahihirap. Kasama ko si Pete. Kaming dalawa ni Walter Kurtz ang nagtuturo doon sa mahihirap. Sana dito na lang ako napasama sa sa mayayaman. Kasi laki na sweldo talaga nila. Alam mo yung mga pastor nila by that time, 300,000 na. Pastor nila, 300,000. Kami dito, inaway ko pa si Kurtz eh. Inaway ko talaga. Talagang hindi pa ako hinapon ng dad ko. Talagang dala-dala ko yung bato. Babatayin ko yung bahay nila eh. Bakit? Galing kami doon sa Lungsod Silangan, doon sa Kogyo Village. Pero mo, ang tagal namin nagturo doon. Tapos turo-turo kami din. Pagbalik namin, gabing-gabi na. Tapos sila, pasok namin doon sa bahay nila. Sila kumakain. Pamilya nila kumakain. Kami dalawa ni Chris Biago nakaganon lang doon. Kumakain sila, hindi kami inalok.
Oo, hindi ako nagbibiro kasi mahirap eh. Pag mahirap lang to, pati si Kurtz mahirap eh. Galit na galit ako kasi bawal sa kultura ng Pilipino yan eh. Di ba? Uwi ako. Ay malapit lang yung bahay namin doon. Pag uwi ko, napansin ng dad ko, tatay, parang iba yung tempo ng mukha ko eh. So alam mo yung matanda ba sa akin? Tapos lumabas ako. Paglabas ko, ganda ko. Pabalik ako doon sa Mandy Kurtz. Yung dad ko, nasunod yung car, creeping car kasi, yung Chevy no creeping car. Sinusundan ako, dahan-dahan. Lalakad ako dad ko sa likod. Sunod. Tapos nang malayo-layo na, pinsakay ako. Saan, Gerin? Sabi niya, pasok ako. Inikot ako ng likod doon sa Sumbong Subdivision. Inikot ako ng dad. Inikot ako ng likod. Pagdating ng maikot, so nag-subside na ako, tinanong ako bakit. Sinabi ko na yung kasi, pagod na kami, galing kami sa Kogyo, kumakain sila, hindi pa lang kami inalok. Pinagalitan ng dad ko. Pinagalitan si Kurtz. Kasi sinabi ng dad ko, bakit hindi mo binagalag ang kultura na? Alam mo sabi ni Kurtz, kasi yung aming pagkain tama lang sa akin. Ganun ang merkado kasi. Biruin mo, di man lang kami, pinaamoy man lang, kahit amoy man lang, para mabusog man lang kami. Hindi man lang. Pero pag dito ako napasama kinalapira, ito, maganda doon. Pero ang dami sarap ng pagkain na kasi mayayaman. Baka high blood na po kayo ngayon. Baka ano pa, matagal ako namatay sa high blood. So dito ako napasama sa kabila. Yung Green Hills Christian Fellowship, kasabay namin yan. Doon nga lang ako napapunta sa kabila. Sina Lampira napapunta dyan. I think Lampira is still with the Green Hills Christian Fellowship. How many years nandito sila? Nag-umpisa yan, konti yan eh. Doon yan sa Green Hills nag-umpisa yan. Doon lang sa Green Hills. Anyway, so, sabi nga tama ka, Pastor, meron talagang people who are designated for the rich people at meron naman designated for the poor. Kaya tayo magkakasama ngayon. Kasi puro tayo poor. Kasi mag-poor tayo. So anyway, yun yung klase natin dito that it would be easier for a camel to pass through an eye of a needle than for a rich man to be saved. Hindi pala literal naman. Hindi literal, but that is a phrase na nag-scoot yung camel. Okay. But then, hindi naman natin sinasabi na kung mayaman, wala nang pag-asa sa kaligtasan. And it has been proven by sabi nga, bakit yung SM magkakapatid nakakilala sa Panginoon through Peter Tachi. Si Peter Tachi, ano yan, elder namin niya sa simbahan. Nandun kami sa Brookside Baptist Church. Elder namin yan eh. Doon ako nagsimulang magturo. Ang unang tinuruan ko sa Sunday School mga bata, mga anak ng misyonero, missionary kids, mga ganyan, malilit. Pag nagtuturo ako, papasok ako, kakanta yung yan. Row, row, row your boat gently down the stream. Throw your teacher out the door and listen to his scream. Yan yung kanta sa akin ng mga estudyante ko na maliliit. Yung Amerikano, yung mga Amerikano, video yan. Anyway, do you have a question doon sa klase natin? Wala na naman? Wala. Pinaintindihan ko. Ngayon ko lang naunawaan pala. Kuya. Nag-iisip din ako, matagal na akong sabi nga, nakalusot. Iniisip ko sila paano makalusot sa Buddha sa Rhino Camel na malaki. Ngayon ko naintindihan na si Lord lang talaga ang mag-andahin dun sa maliit na gate ng kaasya siya. Pangyarihan ng Panginoon. Kaya lagi ka mag-a-attend ng Sunday School. Yan ang napapala na nag-a-attend ng Sunday School. Marami kayong natututuhan. Isip mo talaga na literal, ipapasok kami yung karaya, talaga masisiraan ka ng ulo. Kasi imposible talaga yan. Kaya metaphorical speak. Ano sabi niya kay Nicodemus? Malibang isang tao ay pinangalan muli sa Hindi Espiritu. siya makakarating sa Makapasok sa aral ng langit. Diyos. Ano sabi ni Nicodemus? Malaki na po ako. Ako po ay makapapasok na muli sa tiyan ng aking ina. See? Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi pala yung gano'n ang ibig sabihin. Kasi ang Panginoon magaling mag-trick eh. Marami siyang mga tricky Marami siyang mga... mag-iisip ka. Sa gabi, di ba? Nagdaan siya gabi. Ano ka rin siya yung tanong? Nasunod. Si Matthew. Alam niyo ba ng tax collector ang pinaka-hated person during that time? Makasalanan ng Matthew. Si Matthew. Mga makasalanan. Tingin sa kanila makasalanan po. Bakit? Bakit makasalanan sila? Kurab. Nag-overtaxing. Overtaxing? Overtaxing yun. Minana lang pala kurap hanggang ngayon, ano? Oo naman. Yes po. Ang examiner ng posto ng ganyan. Oo, si Matthew, si Levi, di ba, tax collector yun. The most hated person during that time
yung mga tax collector. Kasi una, nagtatax na doon sa mga pinapatungan pa nila. Pero ito yung status ng buhay ni Matthew. Kasi syempre, marami kang pera eh. Marami kang pera. So, pero ibig sabihin, yung kanyang status being a tax collector is not considered to be higher level kasi tax collector ka nga. Pero in terms of monetary, marami ka kasi. Ikaw Hindi ngayon mo siya kaya, pero may kaya siya sa panahon na yun. Hindi, basta kapag ka the rest kasi pera yung hawak mo. Ah. Namumurakot ka nga. So, kaya nga, pero titingnan ninyo, sa lahat ng tinawag ng Panginoon pagdating sa tagasunod niya. Kasi, anong sabi niya doon sa lalaki? Ipagbili mo ang lahat ng kayamanan at sumunod ka sa akin. At sumunod ka sa akin. Yun ang masakit eh. Yung siguro ipagbili mo na yung lahat ng ari-aran, baka possible pa eh. Pero yung pagsunod, Yun ang nakaano sa kanila. biruin mo, pinuno ka, kasama mo, mangingisda. Di ba? Malansa ang amoy. Mahirap yon para sa kanila, di ba? So, yun yung reason doon na walang mayaman. Meron pa isang maganda dyan walang mayaman na nakasama ang Panginoon sa pagiging disciple, tagasunod niya. But also, the same time, mapapansin din niyo when you study the scriptures. Ito maganda to Pag pinag-aralan mo yung scriptures, mapapansin mo dyan, sa lahat ng karamihan ng ginagawang example ng Panginoon sa kanyang mga talinhaga, sino? Karamihan na palagi kanyang ginagamit na example. Mayaman. Hindi. Hindi mayaman. Doon meron mayaman. Sino? Anong klase ng tao? May hirap. May hirap. May hirap po. Sino nga? Sino yung kalaging ginagamit na example ng Panginoon? Lazarus. Mga pulubi. Mga pulubi po, bulag. Sino yung tumulong doon sa lalaki na naka-diratanan? Samaritan. Samaritan. Sino yung babae na in-encounter niya? Samaritan. Samaritan. And yet magkalaban ng dalawa. Do you know that Jesus Christ, the Judeans and the Samaritans are mortal enemies? Mortal na magkaawayan. Oo. Nagpapatayan talaga yan. Ang dami ng mga during yan. Pero haprid. Kaya nga, hindi puro yan eh. That's why yung mga Judeans hindi dumadaan dyan sa Samaria. Haprid yan eh. Oo. At nagpapatayan yan kasi sabi ng mga Samaritans, doon sa Jerusalem, ang tama sambahan. Sabi ng mga doon, hindi, doon sa Jerusalem. And they fought each other. Sa ngayon, by census, ang natitira na lang na Samaritan. Ngayon kasi magkaawayan, ang natitira na lang na real Samaritan is around 800 people nando sa Tel Aviv. Nag-exist pa sila. Pero hanggang sa ngayon, kasi ang Samaritan only sticks on the law. Doon lang sa Torah. Wala na. Hindi katulad ng mga Hudyo na meron silang Passover, meron silang mga different occasions. Ang Samaritan sila. Talagang stick lang sila doon. And makikita ninyo, even Jesus Christ, ang kanyang pinupuntahan, kung di may hirap, kung di may sakit, yung outcast of society. Mga outcast. That is why, even us, wag na wag kayong magkaroon ng ugali na kapag sa tingin nyo yung outcast, ika-cast out nyo na. Sometimes you do not know, tinitest kayo. Time comes, even at this present time, dumadating ang angel ng Panginoon and testing him. But sabi ng Panginoon Jesus, I have not come not to call respectable people, but outcasts. It's a purpose. Kaya sa langit, mapakaswerte natin dahil wala tayong window dito, doon marami. Kasi yung nalakaran ko dito sabi niya. Okay, so mahirap tayo dito, and yet we will be reached in heaven. Amen. Yun ang logic dyan. So ngayon, magpakahirap na kayo dahil mayaman naman tayo doon sa Parang langit. si St. Francis of Assisi, di ba? Ayun, maganda buhay nun eh. Ba't nung nakita niya yung cross na si Jesus Christ nakagamit, ay walang damit, nakahubad. Kasi hindi pala ganito ang followers of Christ. Dapat pala, beggar. Kaya yung kanyang kayamanan, talagang tinulong niya. Talagang tinularan niya, talagang literally talaga si Jesus Christ. Parang ako yun eh. Ano nangyari sa mga perfect time? Parang ako yun eh. Sa kanilang pera. Ngayon, no? Kasi hindi talaga, yung talagang totoo naging followers of Christ. Ang perfect time. Okay, wala nang tanong?
Sige, kung wala nang tanong, Hindi pala sila. uwi na tayo. Kuya, Ay, tatay. Sige, sige. Mag-aangat ka pa bang maging mayaman? Sige, Mamamatay sige. ka rin naman na hindi mo dala. Narinig niya po tinatanong niya po kung totoo ba na mamamatay ang tao sa panahon ng nila Mary kapag nabuntis sila dahil na hindi pa ano na? kung mamamatay daw ba yung tao sa panahon nila Mary kapag nabuntis sila tapos hindi pa mag-asawa. Papatayin sila. Papatayin. Ah, Papatayin sila. Kasi, Unto death. Yung remal. bawal sa kanila yan. Hanggang ngayon. It's still not allowed. Even to the Jews and to the Islam, it's still the same. Hindi nagbabago yung kanilang paniniwala na hindi po pwede na hindi kasal. Bawal yan. You could be betrothed, considered to be married, but hindi kayo pwede mag-shipping. Kaya nga sa... Pa rin Valentine? Ha? Hindi na. Hanggang ngayon, the same yan sa Islam. Sa Tsaka Islam, oo. Kaya parang may nakita ko sa Facebook na nakipagtalik tapos pinagsama niya. Oo. Pinatay. Totoo pala yun. Pinatay. Either patayin ka or i-outcast ka ng society. Sa Islam, alam ka siya. Nagkasala siya. Hanggang ngayon, still the same. Nanginginig ang babae. So, bawal sa kanila, sa Islam at saka sa Judaism, still the same. I mean, by doctrine, by doctrine. Ganun yun. That is why, meron pa nga silang rule, ano, na kapag ikaw ay mag-aasawa, ito, tingnan nyo ha, kapag ikaw ay mag-aasawa, merong laging panyo na puti, na kapag kayo nagtatalik na kasama yung pamilya, witness, yung family na virgin ka pa. Ah, Pag hindi ka virgin, that will be a lot of trouble. Ganon sila. Hanggang ngayon, still practice. Okay, nasagot yung tanong mo. Kung si Mary ay... na-remember na si Mary, ano nangyari kay Mary? Tatakasan siya ni Joseph, di ba? yes po. Nung malaman na siya nagbubuntis, anong ginawa ni Joseph? Tatakas, pero anong mangyayari kay Mary kapag tumakas si Joseph? Makapatay. Papatayin si Mary. That's why sinabi ng Angel, yung pinagbubuntis niya, hindi sa tao, hindi pinagbubuntis niya, ay sa Espiritu ng Panginoon. That is why Jesus Christ would never be considered as man because ang kanyang pagiging tao, walang Sila. semen at miracle nga yan. So, wag na kayong makipag-away doon sa nagsasabing he is just a human being because it is not possible. Dahil wala siyang semen or joining ng dalawa. Sexual. Okay? Kuya,